Matagal nang umiiyak sa katahimikan ang ating mga silid-aralan. Taon-taon, iisa ang problema, sobrang estudyante, kulang sa silid-aralan. Pero alam mo ba hindi ang Department of Education ang gumagawa ng mga ito? Kapag pumalpak ang mga ahensyang ito, Department of Education ang sinisisi. Pero sa gitna ng sistemang puno ng delay, pamumulitika at korupsyon may isang babae na lumaban. Hindi siya nagreklamo. Kumilos siya, nagtrabaho, at nagbago. Inilunsad niya ang 7-point priority interventions sa ilalim ng matatag agenda, unang totoong reforma matapos ang ilang taon. Inayos niya ang problema sa Government Service Insurance System. Gumawa ng Calamity Fund. Bumaba ang trabaho ng mga guro. Inilaban ang overload pay, insurance at dagdag service credits. Itinigil ang mga walang kwenteng dekorasyon sa classroom. Binigyan ng totoong 30-day break ang mga guro, walang sapilitang volunteer work. Binago ang NIE negatibo isa zero curriculum at sinimulan ang reforma sa senior high. Pero ang pinakamalaking reforma ay siya ring pinakamatapang. Itinatag niya ang School Infrastructure and Facilities Strand para makuha muli ng DepEd ang control sa paggawa ng mga silid-aralan mula sa Department of Public Works and Highways at local government units. Isang hakbang para wakasan ang kabagalan at katiwalian. Pero dahil doon, siya'y inatake. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, tapat, matapang at walang takot. Pero sa halip na suportahan siya'y pinahirapan. Magaling siyang nagtrabaho. Pero siya'y sinayang ni Marcos. Ang kanyang pagbibitiw ay hindi pagsuko. Isa itong paninindigan, laban sa katamaran, laban sa kasakiman, laban sa pamahalaang inuuna ang politika kaysa progreso. At ngayon malinaw ang resulta. Sa 1,700 target na silid-aralan, 22 lang ang natapos. Tama si Vice President Sara. Ang tunay na liderato ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa resulta.